isang bahagi ng ating pag-worship para sa Panginoon. At ito po ay ang pagkikinig ng salita ng Diyos na ihahatid sa atin ng walang iba kundi si Reverend Mar. At para na rin ipag-pray ang ating mga tithes and offering, tinatawagan ko na po si Mar. Lahat ng may pangangailangan sa Panginoon at sa alam namin ang wala ka po pinagkain sa amin sapagkat po pagpapakasakit po ihain Panginoon ang iyong katawang tao hanggang kamatayan sapagkat atigis ng iyong dugo ng lubusan Panginoon sa krus sa Kalbaryo upang matulutan mo po kami, Panginoon, ng buhay at ng kasaganan nito. Ginawa mo po ang lahat upang kapigin mo kami sa iyong sarili, Panginoon. Sapagkat habang itinataas ka namin, Panginoon, you draw all men unto you. Sa hapon na ito, Panginoon, ito po ang pakay namin, ito po ang aming gawain, ito po ang aming adhikain. Na may taas ka namin, Panginoon. Maluwalhati ka namin. Sa iyong walang hanggang biyaya na dinulot mo po sa amin sa pamagitan ng buong pagpapakasakit ng paghahain ng iyong sarili, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat dahil dito, now we can have life and we can have it more abundantly. Kaya sa aming pagdulog sa iyo sa hapon na ito, Panginoon, sa pag-aalay namin ng aming lahat sa iyo, alam namin na ikaw po ang kumukop sa amin, ikaw po ang kumakalinga sa amin, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na nagtataguyod ng aming buhay. Nanupat, Panginoon, sa iyo kami nabubuhay, sa iyo kami na kumikilos. Ikaw po, Panginoon, ang nagiging buhay ng bawat isa sa amin. Kaya wala kami pinagkakait sa aming paghahain sa iyo, Panginoon. Sa aming paghahain ng aming buhay sa iyo, ikaw po ang aming nagiging buhay. At dahil dito, Panginoon, ang mga pangangailangan namin, mga kahilingan namin, mga dalangin namin, Panginoon, sa iyo ay meron ng katugunan, Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, patid mo po ang mga kahilingan ng iyong mga anak. Patid mo po, Panginoon, ang kalagayan ng iyong mga anak. Patid mo po, Panginoon, ang kanilang mga daladalahin sa kanilang mga buhay. Patid mo po, Panginoon, ang kanilang mga kailangan. At kung wala pa pong pinagkait sa amin, Panginoon, ikaw po ay laging handa, nais mo, at kaya mo na tugunin ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Pupuri po kami at magpapasalamat, Panginoon, sa iyong kapatid sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kaawaan sa amin. Sapagkat, Panginoon, alam namin na sa aming pagtawag sa iyong pangalan, pinapakinggan mo po kami. Dinirinig mo po ang aming mga panawagan. At ikaw, Panginoon, ay tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan sapagkat ang lahat ng ito ay aming inihiling
mula sa iyong makapangyarihan na pangalan, sa iyong pangalan ng Panginoong Jesucristo, upang sa gayon, ang Ama ay maluwalhati sa Anak. At kami, Panginoon, ay patuloy na magtatamasa ng iyong lubos na pagpapala sapagkat ikaw po, Panginoon, ang aming pagpapala. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. So, last week, nilahat ko sa inyo ang mga evidences against and for the Lord Jesus Christ. And I ask you to answer the question which Pilate asked the Jewish crowd noong nililinis ang ating Panginoon sa Kristo. The Lord Jesus Christ was presented to the Jewish population. Ang katanungan ni Pilate na nais kong tugunin nyo noon, bigyan nyo ng answer ay, what must I do with Jesus who is called Christ? Ano ang magiging verdict natin? Ano ang magiging kahatulan natin doon sa mga paratang patungkol sa Panginoon Jesucristo? Whether he should be set free or he should be crucified. At sinabi natin nung last week na those questions are just as fresh as they were before when they were asked as they are now. Sapagkat yun ay katugunan para sa bawat isa sa atin. Kung ano ang pasya natin patungkol sa Panginoon Jesucristo. Kung ating tanggapin si Jesus o ayaw to accept it or reject it. To confess Him as our Lord or to deny Him. So merong mga pagpipili na dapat nagawa natin nung nakaraan na linggo patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil doon tanungin si Pilato yung crowd, anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag ng Kristo? Ang tugon ng mga tao ay, crucify Him. Crucify Him. Paano siya? Ang tanong ni Pilato, bakit? I find no fault in this man. At lalo sumigaw yung mga tao ng crucify Him. Away from Him. Away from Him. And crucify Him. That was the verdict that was given by the crowd. They wanted you to make what kind of verdict are you going to give the Lord Jesus Christ? Because He presented those arguments for and against the Lord Jesus Christ. Dahil yung mga Hudyo, ang paratang nila sa Panginoon sa Kristo ay nagtinya na siya ay anak ng Diyos. Ginagawa niya ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Equal with God. Kapatay ng Diyos. Siya ay tumatanggap ng mga makasalanan. Siya na nagkain sa mga wife beaters, sa mga prostitutes.
noong papasok ang Panginoon sa Kristo sa Jerusalem, riding on the colt, an ass. Isa sa mga sinisigaw ng mga tao na sumusunod sa kanya, Hosanna! Blessed is the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Sa mga tuloy, yung mga tao noon na sumalubong sa Panginoon, waving palms before the Lord. Yung Hosanna, sila ibig sabihin na yun, save now. Please save. Pag tinawag na sa mga tuwid, tingin nila sa Panginoon sa Kristo, siya yung Mesiyas na darating. At siya yung anak ni David na siyang umupo sa trono na pinangako sa lumang lupa. Na siya yung magiging Prince of Peace. Siya yung Mighty God. Siya yung Wonderful Counselor. The Father of eternity. And on His throne will be everlasting peace. So yun ang mga sinisya, blessed is he who comes in the name of the Lord. Sabi ng mga Pariseo, sabi ng mga Hudyo na makakalaban sa kanya, Master, kapigilin ko yung mga alagad ko. Sumigaw. Sabi ni Jesus, kapag pinatigil ko sila, pati yung mga bato, sisigaw. So lahat ng mga tao noon, especially the religious leaders, they were against the Lord Jesus Christ. And it's for envy that they delivered Him to be judged. Higit ang dumating sa kanila. So they had to make false accusations against the Lord Jesus Christ and to let Him to death and be crucified on the cross. So, ano naging pasya niyo doon? What must I do with Jesus who is called Christ? Dahil bagaman sinasabi ni Pilato na, I found no fault in this man, and yet he cannot set the Lord Jesus Christ free. Imbes na siya ay magpasya para sa Panginoon sa Kristo, siya ang pugas ng kamay. So, bahala yan. Wala akong pakialam yan. Pugas ng kamay. Pero alam natin na kapag hindi ka nagpasya, you have already decided against the Lord Jesus Christ. Because very clear yung, very sharp yung demarcation ng Panginoon sa Kristo. He who is not with me is against me. And he who is against me scatters abroad. Kaya pag hindi ka nagpasya, ibig sabihin, you did not decide for the Lord Jesus Christ, therefore you decided against the Lord Jesus Christ. Your decision was not to decide, and that is a decision against the Lord Jesus Christ. Kaya, sabi natin last week, hindi mo pwedeng paliwalayin yung tanong na yan. Everyone of us has to make a verdict one way or another. For or against the Lord Jesus Christ. And if you decided for the Lord Jesus Christ, ikaw ay nasa kaligtasan ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, whosoever confesses me before men, he will I confess before my Father who is in heaven. And whosoever shall deny me before men, him will I deny
for my Father who is in heaven. So, ano yung naging national law? Ano yung naging natin? Did you decide for the Lord Jesus Christ? What have you done to Jesus? Have you rejected Him? Or have you accepted Him? Have you confessed Him? Or have you denied Him? Itong linggo ito, I'm asking you again to get it dirty. For or against the Lord Jesus Christ. And if you have to make, and if you have to face a question, it should be like this. What think ye of Christ? Yan yung isang katanungan ng Panginoon Kristo kay Pedro. Na naging katanungan, naging kasagutan ni Pedro doon ay, Thou art the Christ. Pag sinabing, ikaw ang Kristo, siya yung narating na maging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Siya yung anointed. No? Yung pagka-anointed ng Panginoon sa Kristo, even before the creation of the world, he was already the anointed one. Kaya doon sa walang kasunduan ng Diyos sa Panginoon at Diyos Espiritu Santo, dapat kasunduan ng Diyos is the chosen one to come into the world in the flesh to save the whole world. No? Kaya bago padalala ko sa lipunan, doon sa kawalang hanggan, the everlasting covenant, the Father, the Son, and the Holy Spirit, na napagkasunduan ng anak ang pamarito upang maging tagapagligtas sa lipunan. Kaya even before the creation of the world, sinasabi doon na ano na siya ng Holy Spirit. Saan? Hebrews chapter 1, verse 8 to 9. So, sinasabi doon na ang Panginoon si Kristo is anointed with the oil of gladness before His fellows. Why? Because He loved righteousness and He hated iniquity. So, doon pa lang, na-anoint na ang Panginoon si Kristo. Kaya, yung kanyang pagka-Kristo ay magiging chosen one, being anointed with the Holy Spirit to be the Savior of the world. So, tingnan natin yung tanong na yan. Very what think ye of Christ? Pero old age question that continues to be a question to many of us. Ano yun? Kapag ang tao ay mamatay, mabubuhay mo kaya. Itong si Socrates, hindi ka lang tawag natin. Kumain ng poison. Poison, hemlock. At nung siya nandun na, umamatay na, ang tanong ng kanyang mga disipulo, sulat niya. Pag pumatay ka, mabubuhay ka na. The best answer that he could make is, I hope so. Walang katiyak. Hanggang ngayon, maraming mga tao na nagse-celebrate ng Resurrection Sunday. Pero wala silang katiyakan na kung sila ay namatay, mabubuhay kaya sila.
Hayop. Ano sa palagay niya? Kapag namatay tayo, meron ba kayong katiyakan kung kayo ay mabubuhay maguli? Let me just clarify. Lahat tayo mabubuhay maguli. Meron tayong buhay na walang hanggan. Lahat tayo. Meron dalawang uri ng buhay na walang hanggan. Meron buhay na walang hanggan. There will be who will be resurrected unto life, but there will be who will be resurrected unto everlasting shame. Meron mga mabubuhay na walang hanggan, pero sila ay condemned doon sa tagat-tagatang apoy at asupre. At yung kanilang pagdurusa doon ay kasama nila si Satanas. Walang hanggan, no? They shall be cast into the lake of fire alive. And they shall be tormented day and night forever and ever. Sabi ng Bible. Kaya huwag yung isipin si Satanas. Kasi yung mga madalas na katruwing kay Satanas, at doon sa impyerno na mopo, merong malaking tinidor. Hindi makakatawa si Satanas doon. Hindi rin kayo makakatawa, kayo lang punta doon. Because everyone will be tormented day and night forever and ever in the lake of fire. Yan ang isang uri ng buhay na walang hanggan. Pero yung buhay na walang hanggan na pinag-uusapan natin ay yung buhay na maluwalhati na nasa piling ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya pag ang tanong mo ay, pag kayo namatay, mabubuhay pa kayo ay muli doon sa piling ng Panginoon sa Kristo na kaya-inyo ng kalwalhatian ng Panginoon. Dahil isa sa panalangin ng Panginoon sa Kristo sa John chapter 17, no? Panalangin niya sa Diyos Ama, Father, I wish that all that, I pray that all that Thou hast given me be with me where I am, so that they may see my glory that Thou hast given me before the world was. Merong kalwalhatian na pagsasaluhan natin sa Panginoon sa Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoon, ako ay muling babalik. Huwag kayo magdulubihan ang sabi sa kanyang mga alagad. Sinasabi niya sa kanyang mga alagad na siya ay malapit na. Ay pako sa cross. No? And then they will see Him. And they will see Him again. So, sabi ng Panginoon, huwag kayo magdulubihan. Let your hearts be troubled. No? Dahil ng panahon, ako ay muling babalik upang tanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naroon ay naroon din kayo. Because sabi ng Panginoon, ako'y alis upang paghanda ko kayo ng akong matitirhan doon sa bahay ng Ama. Aren't you glad? Dahil kapag nagpagawa ang isang tao ng malaking bahay ngayon, siguro for 6 months tapos na. Pero ilang taon nang ginagawa ni Jesus yung bahay niya. Ibig sabihin, napakaganda. No? Pinagkaanda kayo ngayon doon. Then sabi ng Panginoon sa Brito, I will come again and receive you unto myself, so that where I am, there may you be also. So, pag tayo ba ay tumatay, kapag tapos na, we have reached the end of the line, magsabihin, anak, pumasok ka na sa dibdyo. Walang makakaayaw doon, papasok ka na sa dibdyo. Where will you spend eternity? Will you spend it with Satan, or will you spend it with the Lord Jesus Christ? May tanong din si Job na ganyan. Kapag
ang tao ay mamatay, man dies shall live again. At nais natin na tayo ay magkaroon ng mga pangbuhay. Bawat isa sa atin. Tignan nyo, pagka kayo nagkasakit, iba ng parang ito sa inyo. Tanda, na gusto nyo magpapabuhay. Di ba may iba na malusog, kaya pagka pinaritig na, ay, lumitubo, yan, parang ito, barley, barley ito, maganda ito. With the hope that we'll have long life. But the best that we can do is to lengthen our lives for maybe a number of months or a number of years. That's all that we can do. Kaya dahil sa pagnanais ng tao ng mahabang buhay, maraming nangangaral. Maraming mga pananampalataya na nangangaral na kung paano magkaroon ng mahabang buhay. All of the religious beliefs that we have, the major religious beliefs that we have here in planet Earth, ay nagpapangako ng mahabang buhay. O buhay na nasa piling ng kanilang inilalaro ng Diyos. Muslim, mga Hindu, mga Buddhist, mga Shintoist, naglalaro lahat yan ng isang pananampalataya, religious system, religious belief system na naglalaro ng pag-angkin na kapag ikaw ay nandun sa kanilang pananampalataya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng kanilang inilalaro na hindi. Pero tingnan mo lahat ng mga ito. Pag i-review mo lahat ng mga ito, lahat ng mga ngaral, sila, yung mga pinuno, mga ngaral, hanggang ngayon, nandun pa rin sa libingan. For example, yung sa mga Muslim, no? Yung mga Muslim, yung pinuno ng kanilang pananampalataya, yung nangalan na yun, si Muhammad sa ngayon na sa libingan. Si Krishna, supposedly the incarnation of Vishnu, yung mga hanggang ngayon, nasa libingan. Si Gautama Buddha, hanggang ngayon, nasa libingan. Si Joseph Smith, ng mga Mormon, hanggang ngayon, nasa libingan. Si Charles Russell, ng mga Jehovah's Witnesses, hanggang ngayon, nasa libingan. Si Felix Manalo, ng mga Iglesia, hanggang ngayon, nasa libingan. Lahat yan ay nasa libingan, liban na sa ating Panginoon Jesucristo. Liban na sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, alin sa mga yan, kung posisahin mo ngayon at yung mga evidences ng mga iba't ibang mga religious system na yan, alin ba yan ang nagtuturo ng katotohanan patungkol sa Diyos, pagkakaroon ng buhay ng walang hanggan? Maaari mong tuusin yan doon sa kanilang iniyarat, doon sa kanilang inaangkin. Maaari mong tuusin.
Kung ano ang inaangkin, tapusin. Halimbawa, yung Quran, sabi daw ni Allah nila, ang kanilang relihiyon ay hindi pinipili sa Diyos. Pero tignan mo, kapag ikaw ay hindi ka kabilang sa kanilang relihiyon, ikaw ay infidel. So the question is, anong gusto mo? Allah o sibitan? Kaya walang mga Christian religion na maaaring makapasok doon. Itong mga napaka-exclusive na mga Muslim countries. Because there's only one legislated faith in the places, in the countries. Pagka-Muslim. Persado ang pagka-Muslim. Binuversa sa mga tao. Tama ba yan? Is that according to what Muhammad has written in the Quran? Of course, marami pa. We can go into all of those. Yung mga Hindu, ang claim nila, God is all is God. Yung bang ibis, Diyos, yung bang ibis, alam niyang lahat. Mabot ka dito sa banal na kasulatan natin, Holy Bible, the Christian Holy Scripture, Old and New Testament. Tuusin mo rin yan kung anong ginamit. Pag sinabing, huwag kang mangalunya, para mapatunayan ko yun, subukan mong mangalunya ka. Wala na makita kong babae ka. Tignan mo usang kaabot. Pag sinabi ng Bible, huwag kang magnakaw, para mapatunayan mo na tama yun, sige, magnakaw na magnakaw, tignan mo usang kaabot. Pag sinabi, huwag kang magsinungaling, thou shalt not bear false witness against your neighbor. Pag sinabi, huwag kang magsinungaling, sige, magsinungaling ka, magsinungaling. Magkalit ka na magkalit, kung masira ka, magsinungaling ka, kung masira ka. Kaya kung pupusin kung ano yung mga inangkin ng bawat kasulatan. Ang problema dyan ay yung mga evidences dyan na ma-discover mo. Yung mga arguments for and against a certain belief system. May problema dyan. Dahil yan ay nakabagay lamang sa kakayahan ng tao na kumilatis sa mga pruweba kung alin ang tama sa mga yan. Yan ay nakabagay lamang sa kakayahan ng sanlibutan. Parang kilatisin lahat ng mga evidences na yan so you can make a verdict. Dahil kung hanggang sa libutan lamang, pag nagulong lang sa libutan, isa na lang ang for or against a religious system. Wala na. Dahil hanggang sa libutan lamang yan. So ano yung dapat na prueba natin? Yung hindi nakasalalay sa sanlibutan. Yun ang dapat natin prueba para kahit magulong ang sanlibutan, yung prueba mo na yun, mananatili. Magpakayat mo. At ano yung pinakamagandang prueba para sa ating pananampalataya? Tayo sumasampalataya sa Panginoong Diyos Anak
na si Yesu Cristo. Anong pinakamagandang pruweba? Yung itinakasalalay sa sanlibutan. Yung pagbangon muli ng Panginoon Yesu Cristo mula sa mga patay. Bakit? Dahil madalas ito yung counter-argument ng Panginoon doon sa mga kalaban sa atin. You are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. Sa mga tuwid, kahit magunaw ang sanlibutan na ito, yung pruweba patungkol sa ating Panginoon sa Kristo ay magpakanyang naman. Dahil hindi siya taga-ibaba, kundi siya ay taga-itaas. Hindi siya taga-sanlibutan, nakasama ng sanlibutan na magugunaw, kundi siya ay hindi taga-sanlibutan, kaya hindi siya kasama sa sanlibutan na magugunaw. Kung gayon, yung pruweba patungkol sa ating Panginoon sa Kristo ay hindi nakasalalay sa kakayahan ng tao na kupilati sa mga ebidensya. Pruweba, patunay, sapagkat hindi siya taga-sanlibutan. In fact, sinasabi ng Bible, He is the true God and eternal life. And even though heaven and earth may pass away, but His words, His promises will not pass away. Yung sa kanyang pagkabuhay na maguli, pinatunayan niya na yung kanyang claim na I am the resurrection and the life, it's not just plain words. Hindi lang basta blah, blah, blah. Kundi, pinatunayan niya na ito na lahat ng kanyang akit patungkol sa kanyang sarili ay tama. Yung mga nagtuturo ng ibang pananampalataya hanggang ngayon nasa libingan. Yung ating pananampalataya ay nakabantay sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo. I read 1 Corinthians chapter 15 and then, okay, let me just read. I read from verse 12, 1 Corinthians chapter 15. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is in vain. You are yet in your sins, that they also, which are fallen asleep in Christ, are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. But now is Christ risen from the dead. Yung ating pananampalataya, batay dito sa banal na kasulatan, ay nakasalalay, it's founded on the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero, merong isang popular na evangelist sa States. Maaaring narinig mo ito. Sinasabi niya, the greatest miracle is to be born again. Hindi yan ang greatest miracle. The greatest miracle is the resurrection of the Lord Jesus Christ. Because without the resurrection of the Lord Jesus Christ, there can be no one who can be born again. There can be no one who sins
will be forgiven. Kung walang kasalanan na napatawad, yun ay nasa kanyang kasalanan at hindi siya mabubuhay na maguli. Ang dahilan lamang kung bakit tayo mabubuhay na maguli ay kapag natatawad ang ating kasalanan at tayo ay nabigyan ng buhay na walang hanggan. At ang tanging makakapagpatawad ng ating kasalanan at makakapagdulot ng ating buhay na walang hanggan ay ang Panginoon sa Kristo. Sapagkat siya yung tagapagligtas ng buong sanlibutan at siya yung claim ng Panginoon sa Kristo na I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. Sa mga tuwid, kung walang pagkabuhay na magtuli ng Panginoon sa Kristo, walang born again. Bakit? Ang Panginoon, ang gawain ng Panginoon sa Kristo ay naparito siya sa libutan na kapag katawang tao, daladala niya yung katawang tao na yun, siya naparito sa sanlibutan. At yung kanyang sinless body, which was not taken from the world, because this whole world lieth in wickedness, and by one man sin entered into the world. Dahil dyan, itong buong sanlibutan na ito, lahat ng materials dito ay panghiran ng kasalanan. Ang ating Panginoon sa Kristo, hindi niya hinamon yung kanyang katawang tao mula sa sanlibutan na ito. He had to bring in a sinless body into the world. Para yung walang kasalanan na yun, na katawan, no? Ang siyang umako ng ating mga kasalanan, kaya kung may kasalanan yung kanyang katawan, umako niya, dahil siya mismo ay may kasalanan. And that's the reason we keep on saying, ang pagkatapos ng Panginoon sa Kristo, hindi galing kay Maria. We keep on saying that. They won't get that. Dahil itong ating bansa, yan ang madalas na inaangkin, no? Ay mga evangelicals, sinasabi lang, yung pagka-Diyos ni Kristo, hindi yan galing kay Maria. Galing kay Maria. Yung kanyang pagkatao ay galing kay Maria. That's not true. Because all have sinned and come short of the glory of God, including Mary. Yung sinasabi ng mga pare, na conceive without sin, no? Yung Immaculate Conception kay Mary, hindi totoo yan. That's against the Bible is saying that all have sinned. Kasi kung walang kasalanan yung conception kay Mary, paano yung kanyang mga magulang? Paano yung tatay ng kanyang mga magulang? Paano yung mga ninuno ng kanyang mga magulang? Saan ka hahato? Eh, yung pagkakasala ng buong sanlibutan ay nagmula. Mas nagmula ng lahat ng mga tao siya natin sa kasya. So, it can never be that the body of the Lord Jesus Christ was derived from them. Instead, in Hebrews chapter 10, sa Hebrews chapter 10, verses 5 to 7, sinasabi doon ng banal ng sulatan na noong paparito sa sanlibutan ng Panginoon sa Kristo, and when He cometh into the world, He saith, ito sinasabi niya, no? Sacrifices and burnt offerings there was none, but a body was thou prepared for me. No? Ipinaghanda ng Diyos Ama ang katawang tao ng Diyos Anak, at ito ang kinuha ng Diyos Anak sa kanyang pagkakatawang tao. Kaya yung katawang tao na ito ay walang kasalanan. At ito yung sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ipinadaan ang katawan na ito sa bahay bangko ni Maria, at kinuha ni Maria yung katawan na walang kasalanan. The Lord Jesus Christ in His humanity had to go through all the measures of being a human. No? Wala siyang sinurka.
He had to go through baptism, water baptism. Why? Because He came to fulfill the law. Walang iniwasan ng Panginoon Kristo. Lahat ng mga daraanan, all the traits of man, and all those things that are required of man, He had to take that in His humanity. Also, yung katawang tao ng Panginoon Kristo, walang kasalanan. No. He will do no sin as great sin, that we might obey the righteousness of God. Walang kasalanan. Kumamon ang ating kasalanan. Kinuha niya sa atin yung ating mga kasalanan. Dahil nandun sa Kanya, ginagawa niya tayo sa ating mga kasalanan. Yung katawan na yun ang lumanas ng kamatayan para sa bawat isa sa atin. Na dapat tayo ng mga kasalanan ang katulad ng kamatayan. Pero nung kinuha ng Panginoon Kristo yung kasalanan na yun sa Kanyang sarili, ginamit niya ang kasalanan na yun sa Kanyang sarili, siya ngayon ay namatay. Kaya siya ay he had to die on the cross. He had to suffer for all the sins of this world. He suffered sins, the just for the unjust. And He was put to death in the flesh. And He was revived or resurrected. He was quickened by the Spirit. Siya wala. Ang Panginoon Kristo, sabi niya, tungkol sa resurrection ito. Ang Panginoon Kristo, no one takes my life from me. I have the power to lay it down, and I have the power to take it up. Sinasabi rin, na parang nakasyata na the Father resurrected Him, and He set Him on His right hand of Ephesians 1:20. Pangatlo, doon sa 1 Peter chapter 3, sinasabi rin ng ganito, Christ suffered for sins, the just for the unjust. He was put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. So, yung ama, binuhay ng anak. Ang anak may kapangyarihan para buhayin ang kanyang sarili. Ang banal na Espiritu, siya rin ang bumuhay sa anak. Paano yung mapaglasik-lasik na yun? Ganito. Sabi ng Panginoon sa Kristo, I do always that please the Father. Lahat ng gusto ng Ama ay ginagawa ng anak. Gusto ng Ama na mabuhay magulit ng kanyang katawan. Katawan tao lang. Paano yun? Gusto ng Ama, gagawin ng anak. Gusto ng Ama na mabuhay na magulit ng kanyang katawan. Paano gagawin ng Panginoon Kristo? Not by mind, nor by power, but by my Spirit, sa inyo. Sa mga tuwid, ang Panginoon Kristo, binuhay niya ang kanyang katawang tao sa kapangyarihan ng banal na Spirit. So that's how we can reconcile those verses. No? Ang Panginoon Kristo, ay sinasabi niya, no one takes my life from me. I have the power to lay down, and I have the power to take it up again. This is the commandment received from my Father. So, nais ng Ama na ang buhay na magulit na ginawa niya ito sa pagpagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Just as He offered His body as a sacrifice, He did it in the power of the Holy Spirit. Diba? Hebrews chapter 9, verse 14. How much more shall the blood of Jesus Christ, who through the
eternal Spirit offered Himself to God without spot to God sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay. Grabe lang yan. Baka may count of that word. Paano ito palo na? Okay. Let's go back. Ang Panginoon Jesucristo, tinago niya ang ating mga kasalanan sa kanyang katawang tao. At yung katawang tao ang dumanas ng hirap, dumanas ng kamatayan sa buong pagpapakasakit ng ating Panginoon Jesucristo. He was wounded for our transgression. He was bruised, not for his iniquity, but for our iniquity. The chastisement for our peace, not for his. For our peace was laid by His stripes. We are healed. Panginoon Kristo nalatayan, hindi dahil dapat siyang malatayan, kundi tayo dapat. Pero ginawa ng Panginoon Kristo yung bayad ng kasalanan, yung sibil ng kasalanan ng kamatayan. Kaya siya'y tumaan sa kamatayan. Yung namatay ay yung kanyang katawang tao, hindi yung kanyang pagka-Diyos. Dahil yung kanyang pagka-Diyos ay buhay na walang hanggan. This is the true God and eternal life. Sabi ng Bible. So, hindi mo mapapatay yung buhay na walang hanggan. No? Yung may hanggan, hindi nyo mapapatay yung walang hanggan. Hindi nyo maaaring ma-overcome yung walang hanggan. Dahil may hanggan lang ang kanyang kakayahan. Ang namatay, dumanas ng kamatayan ay yung kanyang katawang tao. Subalit, hindi na natili sa libingan ng kanyang katawang tao. Kaya sabi ng Panginoon, destroy this temple. And in 3 days, I will raise it up. He was speaking about his body. The temple as his body. Kaya sa ikatlong araw, nabuhay na maguli ang ating Panginoon Kristo. Doon sa kanyang pagkabuhay na maguli, pinatunayan niya yung kanyang claim, yung sa John 11:25 na, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet shall he live. Sa mga tuwid, siya'y namatay, bayad ang ating kasalanan. Siya'y nabuhay para siya ang maging buhay wala nang ganang bawat sa ating sumasampalataya sa kanya. And he is glorified in his body. Yung kanyang pagkabuhay na magmuli, hindi yung imaginary o kaya spiritual lamang yung pagkabuhay. No, he was bodily resurrected. He was bodily resurrected. In fact, even up to now, he bears the walls. Yung mga nail prints, he bears it sa kanyang kamay, sa kanyang paa, sa kanyang tagiliran. Kaya pinapahipon niya ang kanyang sarili sa kanyang mga alagad just to make sure that they know that He is bodily resurrected. He is bodily alive. Kaya si Tomas, noong sinabi ng kanyang mga kasama na, buhay ang Panginoon. Sabi ni Tomas, to see is to believe. Pakita muli ang Panginoon sa kanila. Tomas, you doubted, tignan mo ang aking mga kamay. Idampi mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, sa aking sugat. But it Thomas said, my Lord, he believed. Dahil nahimo niya ang Panginoon na buhay. So the Lord said, Thomas, you believe because you saw me. Blessed are those who believe and yet did not see me. Pinagpala. No? But the point is, buhay ay katawan ng Panginoon Jesucristo. And to prove that He is alive, bodily, He ate, kumain siya ng kasama ng kanyang mga alagad. No? Nung nag-ihaw sila Pedro doon sa dalampasigan ng Sea of Tiberias, nag-ihaw sila doon, kumain ng Panginoon Jesucristo. Nung sumama siya sa dalawang alagad, naglalakad papuntang Emmaus, bagamat hindi nila na-recognize agad ang Panginoon. Pero nung kumain na sila, kasama nila ang Panginoon, na-recognize na ang Panginoon ang kanilang kasama. So,
Daladala niya yung talagang katawan niya. It may be glorified. Pero, nandun yung kanyang katawan. Si Apostle Juan was given a vision. Not a vision. He was given a vision. But he saw what is actually going on in the heavenlies. No, sa Revelation chapter 4, chapter 5. No? Si Paul is also taken to the third heaven. And he said, he heard so many unspeakable things that it's not normal for man to speak of. But here, si John, sa Revelation chapter 4 and 5, pinasulat sa kanya ng Paul. Yung kanyang nakita. Ano nakita doon? Nakita doon yung kordero na pinatay. Sino yung kordero na yun? Yun ang ating Panginoon sa Kristo na Lamb who was slain before the foundation of the world. The Lamb who takes away the sin of the world. Nakita niya ito. Pero nakita niya ay kordero na pinatay. That means, daladala ng Panginoon sa kanyang pumasok. Hanggang ngayon. And He will bear all those marks until eternity. Daladala niya. Para lahat ng makakita sa kanya, makilala siya na siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Na siya yung kordero ng Diyos na inihain doon sa krus para mabayaran ang kasalanan ng buong sanlibutan, mapawi niya, mapawalang bisa niyang kasalanan, at manigay niya ang kamatayan, ang libingan, at impyerno. Ano mga patunay na ito ang si Kristo ay nabuhay ng patuloy? I can't go through all of them. No? Siguro ito yung mga pinakamahalaga. Batay sa banal na kasulatan, internal evidence. Batay sa banal na kasulatan. Diyan sa banal na kasulatan na yan, doon isulat ang gospel. Isulat ni Paul ang mga epistles. Yung mga nakakita patungkol sa resurrection ng Panginoon sa Kristo, mga buhay pa. A greater part. Especially yung sinabi dito ni Paul na the greater part of the 500 was not the Lord Jesus Christ alive. Where alive is not Paul. So that they do First Corinthians first letter to buhay. In other words, itong banal na kasulatan nito sa New Testament were written a generation within that event. Sabihin, di ba? Kung sila'y magsinungaling, sabihin nila na nabuhay na magtuling Panginoon, pero hindi totoo, there will be witnesses. Andun ka. Hindi. Andun pa sa libingan. Andun pa sa libingan. Bakit yung sinasabi na nabuhay na magtuling? Pero ang papalagod na hindi totoo. Kung hindi totoo ang pagkabuhay ng pagkabuhay ng Kristo. Pangalawa, anong dahilan? What's the motivation? Ano ba yung dahilan para itong mga alagad ng Panginoon sa Kristo ay maglalako ng sinungalingan? What will they gain? No? Will they gain power, popularity, money? Will they? Sa panahon na everyone seems to be hostile to that new belief ng Panginoon sa Kristo, ang siyang na si Jesus ay ang Kristo, na siyang tagapagligtas ng buong sanlibutan, na nabuhay na magmuli. Paglalako nila yun ng kasinungalingan sa isang lipunan na ayaw yung gano'n na katuruan. Could they be able
to perpetuate a lie. And even up to now, kung yan ay kasinungalingan, mahigit ng 2,000 taon na nakasinungalingan. Maaari bang kasinungalingan yung magtagal ng ganyan na panahon? I was moved by the testimony of Charles Olson. Yung co-conspirator sa Watergate scandal, maalala niyo yun? Yung panahon ni Nixon, they tried to cover the truth with a lie. Tinapon nila yung mga nangyayari doon sa kapamahalaan ni Nixon. Hindi nila kaya may tapo. Kaya sabi ni Olson, Charles Olson, my experience in the Watergate scandal proves the veracity of the truth of the resurrection of Jesus Christ. Because the most powerful man around the President of the United States cannot keep alive even for a period of only 3 weeks. But these men, these powerless men, these disciples of the Lord Jesus Christ, who became apostles, how could they keep alive for a period of more than 2,000 years? You want me to believe that? Kung kami ay mga makapangyarihan, we cannot keep alive. How much less would the disciples be able to do that? They were powerless. Wala silang kapangyarihan. Kaya kung wala silang kapangyarihan, they cannot keep alive. With power, at most 3 weeks. The powerless, at most a day. But this teaching of the resurrection of the Lord Jesus Christ has gone through ages. Even archaeology will prove that there's the body that is in the tomb. The tomb is empty. Sa mga tuwid, buhay na buhay ang Panginoon sa Kristo. And under a hostile environment, imbes na higilin, mapigil yung teaching tungkol sa resurrection ng Panginoon sa Kristo, lalo pang lumaganan sa ibang bansa. Ang sabi ng Panginoon, you shall go ye to all nations. Make them disciples. Make them my disciples. Teaching them to obey all that I have commanded. In other words, itong resurrection ng Panginoon sa Kristo ay pinakasalanan. There was no denial of the resurrection. Yung mga kumakalaban nung mag-preach sila Pedro, they never said, hindi totoo yan. They never said, the body of Jesus is still dito. They did not say that. All they can say is, itigil nyo yan. Huwag kayong mangaral sa pangalan ni Jesus. They could not deny na nabuhay ng pagkalit Panginoon. Pinipili lang sila na mangaral. Kaya sabi ni Pedro, we'd rather obey God rather than them. Because they knew that they were preaching the truth, the resurrection of the Lord Jesus. Ang pagkalat ko, no one would lay down his life for a lie. Walang dadalhin ang kanyang buhay sa panganib dahil sa kasinungalingan. Men may lie in order to live. But men will not lie in order to die. Yan yung mga alaga ng Panginoon. They sacrifice their lives for the Lord Jesus Christ. Alam nila, napakalaki ang pag-ibig ng Panginoon. Napakalaki ang isinakripisyo ng Panginoon para sa kanila. The Lord Jesus Christ kept nothing in order that each and every one of us will be saved.
at mapagtagumpayan niya ang kasalanan at matayin niya ang kamatayan. So that Paul said, "Oh, great, where is thy victory? Oh, sin, where is thy sting? But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Kung nais mo mailigtas, kung nais mo magkaroon ng buhay ng walang hanggan, talaga mo yung lahat sa Panginoon Kristo. Bago resurrection, the world had only one course: perdition. There was no alternative. No? Without the Lord Jesus Christ, there's no other alternative path to perdition. Death, grave, hell, lake of fire, brimstone. Wala. Yan lang ang patutunguhan ng isang kagutan. But with the Lord Jesus Christ's resurrection, meron isang mapagpipilian. Paano? Mapagtagumpayan ang kasalanan, mapagtagumpayan ang kamatayan, mapagtagumpayan ang hilingan. Through our Lord Jesus Christ. Talaga po, ang lahat sa kanya. Dahil sabi ng Lord, whosoever believes in me, though he were dead, yet shall he live. So there are two options available to each and every one of us. Wala si Kristo sa buhay mo, o merong Kristo sa buhay mo. Talaga po, buhay mo sa sanlibutan, talaga po, buhay mo sa Panginoon sa Kristo. But when you consider all the evidences, when you consider the love of the Lord Jesus Christ, when you consider the sacrifice that He has done for you, that He got nothing from anyone else, you have only one conclusion. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. For the love of Christ strengthened us. Ang pag-ibig ng Kristo ang siyang umibig sa atin. Ito lang ang dapat natin gawin. For strengthened us and with us judge that if one died for all, the Lord Jesus Christ, then all died. Patay ang Panginoon sa Kristo sa kanyang natawang tao para sa ating kasalanan. Para tayo mga buhay, so that we who are alive should no longer live unto ourselves, but unto Him, Jesus, who died for us and rose again. Ano yung passion? What's your prayer? Bible says, if you consider all the evidences, there's only one. One choice, one option. We are constrained to be for that. The Lord Jesus Christ loved us. He kept nothing from us. He died for us, that we may live. He became poor, that we might be rich. He came with all humility, that we might have life, that we might have it more. One day. This is very good. Mabubuhay ba kayo para sa Panginoon sa Kristo? Kung hindi kayo mabubuhay para sa Panginoon. Kung hindi kayo mabubuhay para sa Panginoon, you need not be content. You are content already. But you need this salvation. You're John 3:18, you are content already. You need not to be content anymore. You are content already. But if you commit your all to the Lord Jesus Christ, faith over love, and your authority and the word of God, heavenly, you will be saved, you will have eternal life, and you will enjoy eternal glory in the Lord Jesus Christ. Meron sinasabi ng Bible na to live is Christ and to die is to live. Why? Because even though you die, you live for Christ, you will be resurrected back to life. And you will not be resurrected here in this planet earth. Puno ng kasalanan, puno ng talikuhan, puno ng kapigitan.
Let me ask you again this question. Ano yung verdict mo? Ano yung pasya mo? Patungkol sa Panginoon sa Kristo? Are you going to decide for it or are you going to decide against it? After going through all those evidences for the Lord Jesus Christ, what is verdict? Are you going to commit your own to Him? Lahat ng mag-commit ng kanyang buhay kay Jesus, itaas ang Lord. Praise the Lord. The Lord bless you. Shall we pray? Panginoon Yesu Kristo, nakita mo po ang mga anak mo na nagtaas ng kanilang. Nagpasya sila, Panginoon, para sa iyo. Nagpasya sila, Panginoon, sapagkat pinatunayan po ang katotohanan ng iyong inantin na ikaw ang pagkabuhay na maguli, buhay na maraming. Lord, because of this, we can enjoy your life. Because you came that we might have life and that we might live it more abundantly. So let your abundant life abound in each and every one of us, Lord Jesus. Hindi lamang dito sa lupa, hindi lamang sa langit, kundi hanggang sa kawalan ng Panginoon. For your love, your life, for each and every one of us, is not earth-bound. It's not finite-bound, Lord Jesus. It is eternal life. And so we accept this, Lord Jesus Christ, from you, thanking you and loving you for all that you have done. And so from this time on, Lord Jesus, we are going to live for you. And we can say with Paul, to live is Christ, and to die is gain, because you are our resurrected life, and our life eternal. All this we pray in Jesus'